Balita tungkol kay Calvin Abueva, nabanggit na natin sa isang video natin na na-discharge na si Calvin Abueva matapos siyang masiko ni Cedric Berfield sa kanilang laro kontra Blackwater. Ngayon good news yun, meron nga lang bad news. Hindi makakalaro si Calvin Abueva sa kanilang next game against Converge sa linggo. Yan ang nabanggit sa atin ni Commissioner Willie Marshall kanina sa ating PBA playdate na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium kaninang gabi na Biyernes. Biyernes nga ngayon, November 29, at yun nga ang naging advice ng doktor kay Calvin Abueva na wag muna siya maglaro, pagpaliban na muna niya, magpahinga muna siya, at next week na lang daw siya maglalaro. So yun ang latest kay Calvin Abueva. Speaking of yung mga laro, kanina ngayong Biyernes o depende na lang kung anong araw nyo to pinapanood, ang laro nga noong November 29 na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium, first game, nanalo ang Meralco sa score na 111-109 kontra sa Phoenix. At grabe yung pinakita ng Meralco, nagpakita ng kanilang pagiging veterano. Humabol, down by 23 points ang Meralco, nakahabol sila at napanalunan nila yung laro. Si Akil Mitchell, yung import nila, siya yung nagpapanalo sa Meralco Bolts. Isang floater with 1 second remaining sa laro ang nagbigay ng game-winning shot para sa Meralco Bolts. Down sila 71-48, naihabol pa nila at naipanalo yung laro kontra sa Phoenix. So sa first game ng Meralco sa Commissioner's Cup ng 49th season, panalo sila. Ngayon ang Phoenix bumaksak sa 0-2. Sa second game naman, itong guest team na Eastern mula sa Hong Kong ay nagwagi na naman. 2-0 na sila. Tinalo nila ang Converge sa score na 117-106. Napaka-impresibo ang ginawa ni Cameron Clark. 39 points and 15 rebounds in 40 minutes of play para sa Eastern. At meron din siyang 2 blocks. Alam nyo, para sa akin, mas magaling pa si Cameron Clark ngayon kumpara nung kanyang time sa NLEX at sa San Miguel. Well, base yan doon sa pinakita niya kanina. Ang dami niyang mga crucial baskets na ginawa nung fourth quarter nga. Naka 10 points siya. First up pa lang, 22 points na itong si Cameron Clark. So ganun ka-impresibo itong si Cameron Clark sa larong ito. At yun nga, nanalo sila. 2-0 na ang Eastern. Sila ang leader ngayon sa PBA Commissioner's Cup. Ngayon ang Converge bumaba sa 1-1 dahil sa kanilang talo at gusto nilang bumawi. For sure, ang next game nila ay gaganapin sa linggo kontra Magnolia. Well, dun sa isa rin nating video nung nag-recap tayo ng mga kaganapan ng Huwebes, napansin natin na maraming nagkomento tungkol sa pagre-retiro ni Christian Stan Hardinger. At babasahin natin yung ibang comments dito. At sabi nga ni Wilmer Alindugan, sana makuha ng Magnolia si Stan. Ito namang si Manuel Lim, dapat lang makuha ng Mags yan, matagal, okay. So yun ang tema actually nung mga karamihan sa mga comments. Yung mga ibang Magnolia fans ay gustong makuha si Christian Stan Hardinger dahil nga doon sa kanyang pagre-retiro. Pero hopeful ang mga Magnolia fans na baka kung sakali, baka gusto nila ng team na hoping sila na makuha ng Magnolia itong si Stan Hardinger. So actually, magandang idea yan sa yung mga fans ng Magnolia, magandang idea yan na makuha si Christian Stan Hardinger kasi definitely malaking bagay si Christian sa Magnolia. Mahusay naman ang frontline ng Magnolia, Ian Sanggalang na andun. Pero sa puntong ito, kailangan na rin niya ng tulong. At sino ba naman ang makakapigil sa mga top bigs ng PBA? Sila Christian Stan Hardinger ay kayang-kayang makipagbanggaan, makipag one-on-one, makipagbakbakan sa loob, makipag-box out sa mga top bigs ng PBA. Sila Junmar Fajardo, sila Japet Aguilar. Isa sa mga pwede makamatch up sa kanila ay si Christian
Stan Hardinger. So magandang ideya para sa yung mga gustong makuha. Yung mga Magnolia fans, gusto nilang makuha yung ilan dyan. Gusto nila si Christian Stan Hardinger. It makes sense, and I'm sure yung mga Magnolia fans dyan ay gusto nilang sana mapunta sa kanilang team si Christian Stan Hardinger. Ngayon, tingnan natin ang mga laro sa Sabado. Reminder, meron uling laro ang PBA sa Sabado, November 30. Gaganapin niyan sa Inares Center sa Antipolo, 5 o'clock p.m. NLEX kakalabanin ng Blackwater. At second game, Terra Firma versus Northport, 7:30 p.m. Ang tanong dyan, maglalaro na ba si Terence Romeo? Maglalaro na ba si Vic Manuel? Abangan natin yan sa Sabado sa Inares Center. So dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga balita, sa mga sinusulat natin sa spin.ph, and of course yung mga interviews natin na pinopost dito sa YouTube channel. Comment na kayo down below kung meron kayong gustong mag-ilabas na mga saloobin ninyo. Ano bang tingin nyo sa performance ng Eastern Hong Kong team? Masusustain kaya nila ito? Yung Phoenix ba mananalo na rin sa wakas sa next games? Ito bang Meralco ay may tsansa na makalayo or makapasok sa championship ngayong Commissioner's Cup? And of course, itong Converge, makakabawi ba sila sa talo kontra sa Eastern? So comment lang kayo dyan sa ating YouTube channel. And again, maraming salamat sa inyong suporta. Again, I'm Ruben Terrado at paalam sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood.